Ano nga ba ang BMBE Certificate of Authority at paano ito inire-register online? Shines to you all! Ano nga po ba ang BMBE o Barangay Micro Business Enterprises? Ang BMBE Act of 2002 ay naglalayong matulungan ang maliliit na negosyante sa Pilipinas na katulad natin. Nang sa gayon, kapag lumago o lumaki na ang ating negosyo, ay makakapagbayad na rin tayo ng buwis o tax para sa ating bansang Pilipinas. Napakahalaga ng BMBE para sa mga negosyanteng katulad ko na maliit pa lamang at lalo na't online sellers. Dahil kapag nag-file ka ng BMBE sa BIR ay hindi ka na nila hihingian ng buwis o tax hanggat hindi lumalagpas ang kabuuang asset na ginagamit mo sa iyong negosyo ng 3 million pesos. Let's get started na nga sa pag-register. I-type nyo lang po sa search bar ng Chrome ay bmbe.bpi.gov.ph. At yes, madadirect ka na nga sa BMBE registration ng website ng DTI. Scroll down nga lang po natin ng kaunti para po makita natin yung register button. At i-click po natin. At lalabas nga po itong undertaking. I-click nga lang po natin yung box na I confirm that I have read, understood, and agree to the above terms and agreement. At proceed. At ito nga po yung lalabas. Ang unang tanong ay, ang kabuang ari-arian ba ng iyong negosyo ay hindi lalampas ng 3 milyong piso? Sagot ka lang po ng yes or no. Number 2, ang inyong negosyo ba ay nakikibahagi o kasama sa paggawa, pagproseso o pagmamanupaktura ng mga produkto o bilihin kabilang ang agro-processing, kalakalan at mga serbisyo, at ang mga gawain ba ay nakabase sa barangay? Number 3, ang inyong negosyo ba ay isang sangay, subsidiary, division o tanggapan ng isang malakihang negosyo? At ang mga polisiya at paraan ng pagpapatakbo nito ba ay tinutukoy ng isang malakihang negosyo o ng mga taong may-ari o empleyado ng negosyo? Number 4, nagbibigay ba ang inyong negosyo ng mga serbisyong ibinibigay, pag-aari ng mga natural na tao na may wastong lisensya mula sa gobyerno matapos makapasa sa isang pagsusulit sa lisensya ng gobyerno kaugnay ng pagsasagawa ng propesyon ng isang tao? At mga juridical person gaya ng mga pakikipagsosyo o mga korporasyon na nakikibahagi sa konsultasyon, pagpapayo at mga katulad ng serbisyo kung saan ang pagsasagawa ng mga serbisyong ito ay mahalagang isinasagawa sa pamamagitan ng mga lisensyadong profesional, katulad ng abogado, accountant, doktor, parmasyutiko at iba pa. I-click na lang po natin yung proceed. Dito naman po ay ilalagay lang po natin yung ating ginagamit na email address. At continue. At mag-send nga po sila ng 6-digit verification code sa inyong email address. Tap nyo na lang po yung verify. At ito naman po yung lalabas. Ang dapat na ilagay po ninyo dito ay yung mga information na nilagay nyo sa inyong DTI. Katulad ng inyong business name, business certificate number, registration date, at PSIC kung ano sa tingin nyo yung tinitinda nyo. May pagpipilian naman po dyan. At i-click ang continue. At ito naman po yung lalabas. Dito nyo naman po ilalagay yung inyong gender, social classifications, telephone number, mobile number, at fax number. At scroll down nyo lang po. Dito nyo naman po makikita yung mga info ng DTI business name registration nyo. Katulad ng type of business organization, name of business enterprise as registered in DTI, SEC, CBA, DTI business name, DTI business name registration date, DTI business certificate number, at PSIC katulad kanina. Scroll down na naman po natin.
Dito nyo naman po ilalagay yung business information, katulad ng status of business kung new or existing, business activity, kung ano po yung ginagawa ng inyong business, kung nagtitrade po ba siya or nagmamanufacture, may pagpipilian naman po dyan. Ilalagay nyo po dito kung may iba pa po kayong business. Ilagay nyo lang po, yes. Tapos, ilalagay nyo rin po dito yung product or services na binibenta nyo dito sa business nyo. At kung meron kayong branch, ilagay nyo na rin po. Dito naman po sa ibaba, ang makikita nyo ay yung business address, kung saan nandun po yung region, province, city or municipality, barangay, house or building number or building name, unit number or street or subdivision, at zip code. Pagkatapos nyo po sagutin yung mga yan, scroll down po ulit natin. Dito naman po natin ilalagay yung mga halaga ng ating assets o pag-aari, katulad ng lupa o land, cash na on hand, nasa bangko, o yung mga nautang natin. Ilalagay din po natin dyan yung halaga ng building o planta, equipment, inventories, kung magkano po yung halaga ng inyong ibinibenta, account receivables, at yung others kung meron pa pong iba kayong assets na ginagamit sa inyong negosyo. Kung wala naman po kayo ng equipment or account receivables or building o planta, pwede nyo po ilagay dyan na 0. Ilalagay nyo rin po dyan yung mga employees nyo, yung mga nagtatrabaho po sa inyo. Pero kung wala naman po, pwede nyo po ilagay dyan 0. At i-click na po natin yung register. At ito naman po yung lalabas, confirm submission. Siguraduhin po muna natin na tama po yung mga fill up natin doon na information. Pindutin na natin yung yes, submit. At tada! Registration successful na! Pwede na po natin i-download yung certificate ng BMBE. Click lang po natin itong button ng download certificate. Ganun lang po kadali mag-register ng BMBE Certificate of Authority. Ipapaprint nyo po itong BMBE Certificate of Authority para dalhin sa BIR para po hindi na po kayo makaltasan ng tax. Subscribe na lang po kayo for more interesting videos.